Alam nyo, bukod sa pag-review ng mga motor, biyahe ang isa sa mga ginagawa natin dito sa channel. Papatanggal natin ang stress yun tsaka pampakalma ng utak. Ay, pero ang problema ko lagi, kapag naubos na battery ng mga gadget natin, kaya naman naisip ko na teka, kumuha kaya ako ng power station. Medyo marami na rin tayong tinignang power station. Ending na uwi tayo dito sa Bluetti Elite 100 V2. Pakita ko sa inyo. May box dito, ano to? Ang ating AC cable, accessory box o solar cable, meron ding ground screw, tsaka mga manual. At ang ating power station. Hinuwan din kasi natin to para dito sa bahay. So, sakaling gusto ko magtipid sa kuryente o kaya naman may ginagawa ako dito sa garahe na kailangan ng saksakan sa mga electronics. O kaya naman nag-brownout out. At least, meron tayong backup. Tsaka minsan sa mga biyahe natin, kapag sobrang dami kong dadalhin at hindi na talaga kaya karga sa motor, nagdadala ko ng sasakyan, so sila yung nasunod sa akin sa likod just in case masiraan tayo sa motor, at least pwede ko ikarga. Tsaka yung mga gamit at camera na hindi pwedeng basa sa ulan. So sa ganong klaseng setup, pwede kong dalhin ng Bluetti. Tsaka hindi siya ganun kabigat kumpara sa ibang power station. 11.6 kilograms. Napaka-affordable para sa may offer niya. Kaya tara, isa-isay natin. Bluetti Elite 100 V2. So para sa power station na to, meron siyang 1024 watts hour at 1800 watts output. So in total, meron siyang 11 ports. Dito ang ating DC PV input o kaya naman ang solar input. Ang nagustuhan ko sa kanya, meron siyang 1000 watts input power. Ito yung cord niya. Then dito yung sasalpak yung solar. So ayan. Gusto nyo lang mag-harvest ng power galing sa araw, ito ang solusyon. Meron ding DC output na cigarette lighter port na 12 volts. Dalawang 5521. Ito, bihira akong gamitin yung ganitong klaseng, siguro para sa mga router natin. Ganun. Meron ding DC output para sa mga USB. Ayan, para sa mga gadgets natin. Dalawang USB-A na 15 watts at dalawang USB-C na may 100 watts at 140 watts. Itong 140 watts guys, sobrang okay nito lalo na kung meron kayong drone o laptop na nagdedemand ng mas malakas na power. At meron siyang apat na AC may maximum power na 1800 watts. Pero kung sakaling gustong magsalpak ng mga appliances na lalagpas sa 1800 watts, pwede mo enable ang lifting power sa Bluetti app para kayanin niya hanggang 2700 watts. Meron tayong tatlong button sa gitna, isang DC, power button at AC button. Buksan lang natin to para makita natin yung display. Ganyan kagandang itsura niya, napakaliwanag. Nasa 100% yung Bluetti natin. Sa kanan naman ang ating output at sa kaliwa ang input. Sa gilid naman ang grounding, which is hindi nyo na masyado gagamitin yan. Dito ang ating AC input. Masaling gusto nyo i-charge ang Bluetti at 20 amps circuit protector. Alam nyo, mabilis lang din siya i-charge AC charging 80% agad sa loob lang ng 45 minutes na 1200 watts. Okay guys, para sa mga pangbahay na usage natin dito sa Bluetti, meron tayo dito ang Tefal na multi-cooker. Pwede ka magsaing dito, magluto, gumawa ng soup, mag-steam, kung ano man. Pakita ko lang sa inyo kung ilang watts ang Tefal. Meron siyang 1000 to 1200 watts. Ngayon, salpak natin dito sa Bluetti. Meron tayong apat na output. Walang tayong isa. Then, sabay pindot sa AC button. And nailaw na. So dahil less than 1800 watts ang Tefal, pwede siyang gamitin dito sa Bluetti natin. Also, meron din tayong air fryer. May 1750 watts. Muntik na, 50 na lang kulang para maging 1800. So dahil less than pa rin siya, mukhang gagana pa rin naman. Sabay pindot ng AC button. At syempre, electric kettle. Para sa ating electric kettle, meron siyang 1500 watts. Bigyan din natin ang laman. Tignan natin kung gaano katagal bago kumulo. Mga pangkapi lang na sukat. Yan. Pang isang tao. Course, salpak dito. Easy button. Hindi pa pala naka-on yung kettle. Angat lang natin. Milaw na yung indicator niya, color blue. Makita nyo actual power, 1393. Naglalaro. Tumunog na. Ngayon naman kung gusto nyo gumamit ng multiple appliances katulad ng Tefal at ng electric kettle, isang 1200 watts at isang 1500 watts, obviously lalagpas siya sa required power ng Bluetti dito. Pero pwede siyang iangat hanggang 2700 watts. Kailangan nyo lang gawin, pumunta kayo sa app ng Bluetti, punta sa settings at enable ang power lifting mode. Ito siya.
Enable nyo lang yan para sumagad siya hanggang 2,700. Para saksak pero nakita nyo sa output display niya, 0 pa rin. Kasi wala pang naka-on. So for example, sa Tefal, saing lang tayo. Sakto manananghalian ako. So mayroon siyang actual load na 998 watts. Tapos kapag sinabayan pa natin ng electric kettle, sumagad siya hanggang 1,700. Actually, 1.8 na. So dahil binuksan natin yung powerlifting mode, pwede na natin gamitin yung dalawa. Nice, no? Ayun yung indication ng powerlifting mode, yung may muscle. Dahil nasubukan na natin kung paano actual na paggamit ng bagong power station natin, samahan nyo naman ako bumiyahe papuntang Silang Cavite para masubukan naman sa camping to. Ay, okay guys, okay na. Andito tayo sa isa sa mga campsite sa may bandang Silang Cavite. Pakita ko lang sa inyo isang rason kung bakit ako kumuha ng Blue Yeti. Para sa mga ganitong klaseng trip sa buhay. Meron tayong dalang bread toaster at isang Nespresso na coffee maker. Para dito sa bread toaster na dala natin, mayroon siyang 750 watts. So pasok pa rin dahil 1,800 watts ang Blue Yeti natin. Lagay lang natin dito sa isa sa mga output niya. At para naman dito sa Nescafe Dolce Gusto na coffee maker, ito ay may 1,340 to 1,600 watts. Pwede na natin gamitin yung bread toaster. Natagal lang natin ang tinapay. Dalawa. Di ba ang handy kapag meron ka ganito? Hindi na natin pang kailangan maghanap ng saksakan sa kawalan. Ngayon naman gagamitin natin ang coffee maker na dala natin, ang Dolce Gusto from Nescafe. Basta talaga mga resistive unit, matataas yung mga wattage niya. So, hasalpak lang din natin to sa may output. Katulad ng ginawa natin kanina. Magkakape lang din muna tayo para papagising na rin. Caramel macchiato. O diba ang saya? Tara, almusal. Siya nga pala gumagamit to ng lithium-ion phosphate battery na kayang tumagal ng 4,000 cycles o 10 years na lifespan. So matagal-tagal din. Pero siguro kung i-store nyo ang power station, mas maganda kung hindi sa mga lugar na maiinit. Tsaka teka, bakit mo naman iiwan sa kainitan ng Blue Yeti? Hindi rin siya ganun kaingay habang ginagamit nyo. 30 decibel lang tunog niya under 600 watts. Parang may bumulong lang sa'yo. Parang ganun lang yung tunog niya. Also guys, sa mga gustong gawing UPS ang Blue Yeti Elite 100 V2, pwedeng pwede. By the way, less than 110 milliseconds ang UPS niya. Isa pang malaking dahilan kung bakit tayo kumuha ng power station, para sa mga gadgets natin. Madalas kapag nasa labas ako, nasa biyahe ako, doon na rin ako nag-e-edit. Kaya naman, kailangan ko ng juice kapag naubusan na ng battery ng laptop ko. So dahil may 4 na port naman tayo para dito, may tenga, sasalpak na lang siya dyan. Cellphone ko ganun din dahil meron namang dalawang Type-C at Type-A dyan sa power station natin. Nakapag-charge tayong sabay-sabay. Tulad na lang ng camera natin at ng cellphone. Pero minsan mahirap din makicharge kung saan-saan Lalo na kung yung device mo ay nag-require ng mas mabigat na load. Tulad na lang ng drone. So dito meron akong 3 battery na pwede mong i-charge ng sabay-sabay. Pero buti na lang, dito sa Elite 100 V2 ng Blue Yeti, meron siyang 140 watts na Type-C. So mas mabilis nating ma-charge ang mga battery ng drone. Hold point updated. Ito yung setup natin sa gabi. Nilatagan natin ng mga ilaw. Pakita ko lang yung mga sinalpak natin sa Elite 100 V2. Hindi pala touchscreen to. May ipindot ko yung display. Ito siya. As of now, sa output natin, merong siyang 66 watts. Dahil sinalpakan natin ng mga ilaw. Ito yung para sa camera light. Para malakas yung ilaw natin. And then, meron akong nakita sa bahay. LED lights. Nilagay ko lang din. So, dalawang output ang nakasalpak sa kanya. Then, USB na Type-C. 100 watts para sa camera natin. Kasi low bat na Teka, ilang percent na ba to? Alam nyo, laking tulong pag may ganito. Hindi ako nauubusan ng battery sa mga gadgets ko. Sa mga gusto magbawas ng timbang, to secret. Brown rice. Tapos, adobong manok. Ganun din, wala din.
Tabang. Power station natin, meron pa tayong 49%. Sony. Oh, 84 na. Ang bilis ah. Ang awkward pala manood ng Bonfire mag-isa. Tayo lang din tao dito. Guys, pakita ko lang din sa inyo kung anong meron dito sa application ng Bluetti. Ito siya. Dahil na-connect na natin siya kapon, pindutin lang natin. Ito ang makikita nyo sa app. Ang PV input, grid input, also yung battery ng power station natin nasa gitna. Then, pwede nyo rin buksan at patayin ang DC and AC remotely. Tulad ng pinakita ko sa inyo kanina, kung gusto nyo buksan ang powerlifting mode, ito siya. So, mayroon din tayong option for D mode. Kung gusto nyo eco sa AC at eco sa DC, pwede nyo gawin yan. At, yeah, also, pwede nyo patayin dito. So ano naman yung mga posibleng nakita nating downside sa kanya? Unang-una, dahil marketed siya as camping na power station, wala siyang ilaw. I mean, small gesture from Bluetti sana. Pero wala, hindi nila nilagyan eh. Also yung mga ports niya, kung napapansin nyo, kung naglagay ka ng medyo malalapad na adapter dyan, sagabal na agad sa iba eh. So far, yun lang naman ang mga nakita kong downside niya. Okay, so magkano naman natin siya nakuha? So nabili natin siya for 38,700 pesos. Alam niyo, pwede na rin eh. Kasi para sa akin malaking tulong tong ganito eh. Kasi madalas ako lumalayas, at least kahit pa paano, may backup ako. And to think na matagal na ang Bluetti pagdating sa larangan ng paggawa ng mga ganitong klaseng power station, sulit na rin yung 38,000. Pero guys, just in case trip nyo din, ilalagay ko na rin po sa baba ng description box yung link kung saan nyo pwedeng makuha. Pero bago yan, meron din tayong discount code dyan sa baba para kahit paano mabawasan yung presyo niya. So, ayos ba? Also, isa pang tips para makatipid kayo kung sakaling kukuha kayo nito, hintayin nyo yung 6.6 mega sale ng Bluetti sa Lazada. Kasi panigurado, mas mura doon. So guys, this is our review with our new power station. Ang kauna-unahang power station ko, ang Bluetti Elite 100 V2. Kaya mga kitibas, kung mayroon kayong power station, anong gamit nyo? Tsaka bakit? Let me know in the comment section down below. Kaya dito na lang muna tayo. Kung nakatulong ang video na to, kaya leave a like. At kung mahilig kayo sa mga ganito content, huwag kayo mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press the subscribe button dyan sa baba. Kaya guys, see you po sa next content.